Tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez, no? Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report ay i-approve yan ng House at i-approve din yan ng Senate. Maraming blanco doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo. Ang nagsabi na yung technical working group ang gumawa na ng tinatawag nilang insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa BICAM? Wala eh. Meron bang journal of proceedings? Wala silang maipakita. So, dito siguro ay kailangang maimbestigahang mabuti itong mga members ng Technical Working Group. Technical Working Group sa Senado, Technical Working Group sa Kongreso, at sino-sino itong mga membro ng Technical Working Group. At mag-execute sila ng kanilang affidavit. Kung talaga nga bang meron silang ginawang insertion dito o ano pa man para ma-fill in the blanks yung enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil ay statement nang galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung technical working group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga BICAM report. Na may pirma naman yung mga members ng BICAM committee sa House at saka sa Senate. Sa tinagal-tagal ko ring staff, Speaker Bebot, dyan sa Kongreso magmula 87 hanggang sa Senado, ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado, na nagkaroon ng Bicameral Conference Committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. At kung ito rin ay sinabmit nila doon sa plenary session para i-approvean nila, asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Bebot, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon na mga insertion. Nagmamadali po itong mga pro-Duterte or galit sa kay Speaker Romualdez na pinangunahan ng dating Speaker Pantaleon Alvarez. Kaya ko sinabi nagmamadali kasi yung kailang grupo ay nag-file din ng petisyon. Di ba? Yung grupo nila din siya sina Congressman Ungab at saka Atty. Vic Rodriguez kino-question yung 2025 budget. Gusto nilang maging invalid daw yung budget dahil meron daw blank items. Okay? Pero ngayon nag-file din rin ng kasong korupsyon. Ito namang grupo ho ni na Pantaleon Alvarez at iba pang mga grupo nila at ang sinasabi naman ay tungkol doon sa insertion. Pakinggan natin itong sinasabi na itong report na ito may kaugnayan sa paghaharap ng kaso. Sa 2025 National Budget BICAM Report, ang inihaing reklamo sa Ombudsman laban sa liderato ng Kamara. Pinakakasuhan sa Ombudsman sina House Speaker Martin Romualdez, Majority Leader Manix Dalipe, dating House Appropriations Committee Chair Congressman Zaldico at ngayong Acting Chair Congresswoman Stella Kimbo, pati na ang ilang staff o technical working group na di umano nagpunan ng mga blanco dun sa BICAM report. Ang mga tumayong complainant sa reklamo, sina Congressman Pantaleon Alvarez ng Davao del Norte, Atty. Jimmy Bondoc, pati sina Diego Magpantay at Atty. Ferdinand Topacio ng grupong Citizens Crime Watch at si retired Brigadier General Virgilio Garcia. Ang isinampang reklamo, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at 12 counts ng falsification of legislative documents. Para raw ito sa 12 blanco sa 2025 Budget BICAM Report na nilagyan di umano ng halaga bago pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 GAA. 241 billion pesos daw ang kabuang halaga ng mga blanco na nilagyan ng amount. Ayun, no? So may conflict doon sa kanilang galaw. Di ba sinasabi nila na nagpetisyon sila doon sa Supreme Court dahil mayroong blanco. Okay? Pero pinanindigan ng Malacanang at ng Kongreso at Senado na enroll bill yung pinasok sa Malacanang
kasama dun sa proposed bill, bago pinirmahan, naging ganap na batas. Sabi nila mayroong blanco, yung petition sa Supreme Court. Ngayon, ang sinasabi nila, bago daw pinirmahan ng Pangulo, ay yung blanco ay pinilapan, nilagyan ng amount. O, ito yung magkaiba. Kita nyo, magkaiba. Yung dinidiin ni Congressman Ungab ng Davao at Vic Rodriguez, may blanco sa items na pinirmahan ng Pangulo. Malinaw yan, ha? Sabi ng Malacanang, wala yan. Ito naman kay Alvarez na nag-iisa siyang congressman na kasama ng ibang abogado na banggit na nagfile ng kaso laban kay Speaker. Aba, blanco raw yun, pinilapan, nilagyan ng amount, bago pinirmahan ng Pangulo. O, di magkaiba na yung statement ng dalawa. Parehong galing sa kampo ni Duterte. Ano nga ba? Ba't hindi kayo nag-uusap? Nakakalito, ano ha? Nakakalito yung kanyang mga galaw ninyo. At ang sinasabi rito ay 241 billion insertion. Alam nyo, pag insertion at napirmahan ng Pangulo, legal yan. Okay? Ang kailangan dyan magbantay ay ang COA. Kung tama ang gagamitin yung pondo, yung insertion na yan, kung magkaano man, kung meron man o wala, o kung meron man, ay dapat alamin kung saan gagamitin. Pero pagka nakasama ang insertion sa pinirmahan na naging General Appropriation Act or yung batas, ay batas na yan, legal na yan. Under the law, magagamit yung insertion. Ang COA na ang bahala dyan. So, anong kaso meron? Anyway, kaya ka na itatanong. Nag-iisa po si Congressman Alvarez eh. So, si Congressman Alvarez, nagpapail ng kaso sa Ombudsman. Kasong anti-corruption. Laban kay Speaker, kay dating chairman na si Saldico, at saka yung majority leader. Kaya tatlo. At saka yung ngayon ay acting appropriation chairman ng committee. So, bakit hindi sila nag-uusap? Bakit magkaiba yung sinasabi? Ang sinasabi na nagpunta sa Supreme Court, kaya hinihiling lang invalid. I-invalid daw, i-declare invalid itong budget na ito kasi mayroong blanco. Okay? Ngayon, ang sinasabi naman itong may blanco raw bago pinirmahan ng Pangulo. Ang sabi naman itong si Alvarez, may blanco sa committee report, insertion, pero bago pinirmahan ay napilapan. O, di ba magkaiba? Nililito nyo, hindi kasi kayo nag-uusap eh. Sino ang aming papaniwalaan ngayon dito? Pero ganun pa man, yan ang tamang proseso. Meron kayong pagdududa, ay di dalhin nyo sa korte. Korte na ang bahala. Yan naman ang lagi natin sinasabi, rule of law. Meron kayong pagdududa sa budget, nagpetisyon kayo before Supreme Court. Meron kayong pagdududa sa insertion na 241 billion daw, kaya dinala nyo sa Office of the Ombudsman, corruption. Ayan, bahala na sumagot yan si Romualdez. At saka yung tatlong congressman pa na yung dinimanda. Okay? So, ayan po ang ginagawa ng mga Duterte. Demanda rito, demanda ron. At sa tingin ko naman, karapatan nila yan. Bahala na ang mga otoridad kung ano ang treatment, paano ang nila haharapin itong kasong ito. So, ayan. Mainit yung impeachment laban kay Sara Duterte. Ito naman mga Duterte ay file ng kaso at ang kanilang pinalulutang ay tungkol doon sa pera. Na kahit batas na at ginagamit na ngayon, 2025 budget, kinu-question pa rin nila. At kahit na nagpetisyon na sa Supreme Court, hindi nga nila mahantay ang resulta ron, ay bigla namang nagfile sila ng kaso sa Office of the Ombudsman. Paano kung sinabi ng Supreme Court, walang problema yung General Appropriation Law. Legal lahat yan. Walang blanco doon. Walang BICAM report doon na may blanco. At sinabi ng Supreme Court, halimbawa, constitutional, legal na legal yung 2025 budget. Ano mangyayari dito sa pinailang kasong anti-graft? Ayun din ang kailang basis, di ba? Yun din ang sinasabi nila. Insertion lang ang pagkakaiba. Pero blanco pa rin. Wow, di ba? Kaya talagang maging marunong po tayo sa mga galawan. Hindi ako tagapagsalita ng mga kinasuhan yan. Bahala sila sa buhay nila. So, tingnan natin. Tamang paraan yan. Sige, sagutin mo yung speaker kung paano mo sasagutin yan. At saka ng tatlo pang congressman tungkol dito sa budget. Nakikita lang natin, at least ngayon, yung mismo mga Duterte, na nung araw walang pinapail na kaso. Ngayon, sumusunod na sila sa rule of law. Dahil ngayon ang importante. Pag may problema kayo at may ebidensya, dalhin sa korte, hindi pwedeng kayo. Hindi katulad na karaang gobyerno na walang dimandahan, tukang-tukang lang. Ito ngayon, at least sumusunod na sila. Yan ang tama. Bahala na ang Supreme Court, bahala na po ang Ombudsman. Kung may makikita silang probable cause, although yung Ombudsman dyan, pinagdududahan din ng iba, baka daw
Baka Duterte, dahil Duterte ang nag-appoint yan. Pero huwag kayong mag-alala. Kung di ako kakamali, hanggang June o July na lang yan. Matatapos na yung kanyang term. After June o July, papalitan na yan. Yan po kung di ako kakamali. Pero sa ngayon, tingnan natin kung paano ang treatment ng outgoing ombudsman dito sa reklamong ito ng dating speaker. So, labanan ito. Congressman laban sa congressman. Dating speaker laban sa kasalukuyang speaker. Dahil sa pera. Pera ang pinag-aawayan nila. Ang pinagtatalunan nila. Ano ang inyong masasabi dyan? Okay? Please like and share ng ating mga video pinag-uusapan. Mahalaga po ito. Dahil kapakanan ng taong bayan. Ito kayang galaw na ito ng mga makaduterte. Hindi kaya dinadivert lang nila ang isyo? Binabagong isyo dahil napakainit ng impeachment laban kay Sara. Maraming dokumento at ebidensyang magiging malaking problema ng kampo ni Duterte. Kaya ngayon ay dinadivert nila sa pagpapile ng mga kaso. Tanong lang, ano inyong paniniwala? Ganoon din ba? Ayan talaga lang ha? So, kaduda-duda nga po yung sinasabi na pagsasampa ng demanda dito kaya Speaker Martin Romualdez at iba pang mga kongresista dahil nga po saktong-sakto pagkaroon po ng tinatawag na impeachment complaint kay Sara Duterte ay sinakatuparan nila itong kaso na ito. Nitong sila Topacio, sila yung dating kongresista na kakampi, kaalyado nitong si Digong, si Pantaleon Alvarez at itong si Jimmy Bondoc. At maliwanag naman dito, itong mga personalidad na ito ay mga kampo ni Digong to eh. So, sinong nasa likod nito? Di syempre, si Digong. Kasi mapapaisip ka Ungab at si Panot nagkampi papunta ng Supreme Court. Ang kino-question nila yung blanco. Ngayon naman dito kay Jimmy Bondoc, Topacio at kay Alvarez, ang kanilang pinupunto naman ay yung insertion. Ngayon, ayon po dito kay Sir Mike Abe, shoutout kay Sir Mike Abe, salamat po sa inyong video, sa inyong information na binibigay sa amin araw-araw. Natututo ko Natututo rin ang marami nating mga kababayan sa mga video ni Sir Mike Abe. Ito pala, kahit na magkaroon ng insertion, at pinag-aralan nga ito ng ating Pangulo, kung hindi ako nagkakamali, around 19 days pinag-aralan ng ating Pangulo itong budget para sa 2025 bago niya ito pirmahan. Yung insertion, imposibleng hindi makita yan ni PBBM. At kung may mali or merong hindi maganda doon sa insertion na yon or magkakaroon po ng korupsyon, sigurado ko na si PBBM po ay hindi po pipirmahan yung pinaka-final budget ng 2025. Kung maalala po ninyo, nasa balita yan, nung pagpirma po ni PBBM dyan po sa budget, ay nandyan etong si Speaker Martin Romualdez at si Senator Chis Escudero bilang ating Senate President. Ngayon ang punto dito, bakit parehas may technical working group ang Kongreso at ang Senado? Bakit ang dinimanda lang yung mga kongresista? Ba't hindi sinampahan din ng demanda yung technical working group ng mga senador? Diba doon pa lang, alam na natin, nakita na natin, bias yung demanda at ang tinatarget lang dito talaga ay ang ating Speaker Martin Romualdez. Di ba? Halatang halata. Yung insertion, technical working group ang gumawa daw niyan. At actually, doon po sa sinasabi nga nitong si Speaker, nitong si House, si Senate President Chis Escudero ang nagsabi nito. Sa likod o sa pinakadulong bahagi ng yung BICAM report or yung kino-question nila na meron daw pong blanco, ay meron pong nakalagay doon omnibus kalimutan ko omnibus motion nakalagay dyan na pwedeng i-insert
or pwedeng i-edit or pwedeng idagdag kung ano yung mga numero na nawawala doon sa blanco. Yung blanco pwedeng i-edit at pwede pong ilagay kung ano yung mga numero na napagkasunduan na ng dalawang komite, yung sa House at doon po sa Senado. Diba? Ewan ko lang dito talaga sa mga DDFs na ito at gigil na gigil sila kay Speaker Martin Romualdez. Kasi nga po, ang hindi siguro nila matanggap dito, bukod sa na-impeach si Sara doon po sa Kongreso, ang ating Speaker Martin Romualdez ay hindi pa rin nawawala ang tiwala ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa kanyang pinsan. Yun kasi ang nakikita ko ng mga nakaraang panahon, hindi nila binabanatan noon ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang kanilang tinatarget ay si Speaker Martin Romualdez. Ngayon, dahil nga ang ating Pangulo ay tiwala kay Speaker Martin Romualdez, kahit na maraming naninira, maraming gumagawa ng kwento, maraming nagsasalita ng against kay Speaker Martin Romualdez, ang ating Pangulo ay tiwalang-tiwala pa rin sa kanyang pinsan. Siyempre, di ba? Blood is thicker than water. At isa pa, ikaw ba naman ay hindi magtitiwala sa pinsan mo na nakikita mong nagtatrabaho, gumagawa ng mabuti para sa ating bayan at kumikilos? The working speaker ito. Hindi katulad ng mga dating speaker nung panahon ni Digong na itong mga speaker na ito tagapukpok lang ng lapel, tagagatak. Hearing na, pak, ganon. Tapos na. Ganon lang. Yun lang nakikita nating mga speaker, walang ginagawa. Hindi naglilibot sa iba't ibang lugar, hindi pinapaabot sa mga Pilipino ang serbisyo na kaya naman palang ibigay ng Kongreso, na kaya naman palang gawin ng mga kongresista. Kaya siguro sila galit na galit kay Speaker Martin Romualdez. So, abangan natin ang mga tagpo dito sa sitwasyon na ito. Tignan natin kung talagang magtatagumpay sila at yung sa demanda nila, 'di ba? Kaya Speaker Martin Romualdez at sa pagpunta sa Supreme Court, 'di ba? Kung talagang ito ay magiging matagumpay sila at kayang-kaya nilang mapabagsak ang isang tao na mabuti, 'di ba? Merong kasabihan, you cannot put a good man down. Hindi ko alam kung tama ba yung aking quote na yon na naaalala ko, 'di ba? Ngayon, dito pa lang sa mga inventong na ito o pagdududa nila, 'di ba? Meron akong unang video diyan, yung nagsasalita. Alam niyo, parang dating hearsay kasi sinabi ni Stella Kimbo daw po 'yun. Ngayon, parang siya nagduda na. So parang hearsay. Para sa akin, yung si Madam Stella Kimbo, 'di ba, syempre, sinasabi niya lang yung fact, sinasabi niya lang yung totoo kung ano ang totoo doon sa budget. Pero walang mali doon sa budget, walang unconstitutional, walang labag sa batas at wala pong naganap na korupsyon o pagnanakaw. 'Di ba? Yan yung aking napansin Kaya pinauna ko yung video na yon, tapos yung paliwanag ni Sir Mike Abe. So sana po masupport nyo ang vlog ng ating iniidolo na si Sir Mike Abe. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Sana po masubscribe nyo yan at makapag-comment, like, and share po kayo sa kanyang mga video. Kung hanggang ngayon po nandito pa rin kayo, nanonood pa rin kayo ng aking vlog, maraming salamat po. Paki-like nyo na rin po sana at share itong aking vlog. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo, wag po kayo maniniwala sa fake news, wag po kayo maniniwala sa mga kasinungalingan ng mga DDFs. Mas titindihan pa po nila ang mga fake news dahil po kailangan nilang madistract ang mga Pilipino at kailangan po nilang masira ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ang lahat ng mga kanyang mga kaalyado dahil po sila po ay nanganganib na mawalan ng isang matinding kapit sa gobyerno at yan ay si BP Sara. So yun lamang po, maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo, Mama Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.